Nag-start ako kumuha ng mga ibon ng linyada kay paring Merwin yun. Shoutout kay paring Merwin. Ano ko ako sa kanya ibon na yun, si Ambo. Niloloko ako nung minsan ng asawa ko eh. Ito daw yung panganay ko, yung ibon. Eh sana ko. Lagi niya akong niloloko minsan. Pero joke lang yun. Suportado naman yung asawa ko, kahit pa paano. Hira din ako gumamit ng vitamins. Meron akong kasing na ginagawa. Turo sa akin ni Ernie Ortega yun. Herbal juice. Welcome back sa Herbin's Love. Magandang araw mga kahabi. Ako nga pala si Christopher Mandolato, Pigeon Fancier ng South Kiluan, Abuyaw, Laguna, aka Rico Brothers Talk. Brother Miko, paano ka nagsimula sa pagkakalapate or bilang isang pagiging pigeon fancier? Nagsimula ako nung bata pa ako. Mahilig na talaga kami sa kalapate, sa release pa lang. Ang inaalagaan namin mga Tagalog pa lang. Meron din akong inaalagaan mga giant. Mahilig din kami doon. Tapos hanggang napalipat kami dito sa Southfield. Dito na nagsimula. Pero una talaga paglipat kami dito, kapatid ko talaga nag-aalaga una. Tapos tumulog na lang ako. Kaya nagdire-diretso na simula ngayon. Kalapati pa rin yung libangan. Brother Miko, kailan ka nag-start kumuha ng mga ibon at anong mga linyada yung mga hawak mo dito sa iyong loop? Nag-start ako kumuha ng mga ibon ng linyada kay paring Merwin yun. Shoutout kay paring Merwin. Ano ko sa kanya ibon na yun, si Ambo. Saka po linyada ni Sir Teds, Gigilot. Itlog lang po yun, nakuha kay Sir Teds. Itlog lang. Saka kay Jericho Garcia. Saka kay Ernie Ortega, yung meron niya sa akin na Victor Lim. Binigay ng mga itlog ni Doc Teds na panimula sa akin. Okay yun, napapisa ako, pinayaya ko lahat. Ayun ang naging laman ng loob ko. Mga Taiwan. Saka kay Ernie Ortega, Victor Lim na ngayon masusubukan ngayon sa amin. Brother Miko, bilang isang pigeon fancier, paano mo inaasikaso yung mga alaga mong kalapate sa araw-araw? Sa araw-araw, tuwing umaga, mga nagigising kasi ako 9 AM. Hanggat tulog pa yung anak ko, pumupunta na ako sa loob para magpa-lock light saka magpatukan ng mga ibon. Tapos sa tanghali, uuwi ako dun sa kabila para pagising ng anak ko. Kasi kasuhin ko na siya, napakain ko na. Tapos mga bandang 2 PM naman, nagpapalok na uli ako na tanghali. Tanghali lang ako magpalipad ng ibon, hindi ako nagpapalipad sa hapon. So ayun mga kabi, kung hindi nyo nga maitatanong, si Brother Miko, full-time daddy. Siya yung nag-aalaga din sa anak niyang babae. Kasi yung misis niya is stay in sa trabaho. Niloloko ako nung minsan ng asawa ko eh. Ito daw yung panganay ko, yung ibon. Eh sana ko. Lagi niya akong niloloko minsan. Pero joke lang yun. Suportado naman yung asawa ko, kahit pa paano. Ayun. Tapos yun nga mga kabi, yung loop niya kasi dito nakalagay sa may tapat ng bahay ng father niya. So yung bahay niya nandito pa sa kabilang kanto, kabilang block. So kaya paggising niya sa umaga, pupunta lang dito para matingnan yung mga alaga niyang kalapate. Araw-araw yun, ganun lagi. Ang sistema. During breeding, paano yung ginagawa mo sa mga breeder bago sila isalang o rebreed? Sa breeding naman, maligo, murga, lasing, yan, vitamins bago sila isalang. Saka hira din ako gumamit ng vitamins. Meron akong kasing juice na ginagawa. Turo sa akin ni Ernie Ortega yun. Herbal juice ang ginagawa ko lagi. More herbal lang ako.
during parating na yung training natin sa club, ano yung ginagawa mo para mapalakas mo yung mga players mo? Sa mga clients ko, araw-araw, binabata ko yan ng lipad kada 11 a.m. hanggang minsan 2 a.m. Dalawang beses ko sila paliparin, parondahin sa isang araw. Saka hindi ako nag-totos. Gawa nang hindi ako makapag-totos. Gawa nga ng nag-aalaga ako sa anak ko. Saka hindi pwedeng iwan. Sa training, yan, pag sa club na, doon ko sila niloload. Lahat. Niloload ko sila lahat para malaman ko kung hanggang saan sila. Ibig sabihin, Brother Miko, pag naglabas na ng schedule yung club, start pa lang ng training ng club, dire-diretso na yun na kakarga ka. Dire-diretso na ako nagkakarga nun. Hindi ako nagsiself-talk. Okay. Walang may iwan sa anak ko. Ayan. Kasi nga, full-time dad to, si Brother Miko. Itong ibon na to, sa mga breeder ko na ibon ni Sir Ernie Ortega na masusubukan ko ngayon sa amin. Mga anak niya nandiyan, nakatatlong clutch na ako dito. Susubukan ko ngayon sa amin, mga nakasama. Ito na ibon. Yeah, mga kabi, yung pakpak. Kondisyon na sila bago ko sila pinagbangga ng pares niya. Ayan. Nga pala isa sa mga nakuha kong itlog kay Sir Tegs. Wala. Yung napapisa mo, no? Napapisa ako na pinayaya ko lang. Nagkaroon na to ng first catch sa akin na kinuha ng tropa. Tapos naisisarte siya na ngayon parating na derby. Kasi subukan. Ito lang siya mga kard. Pang ano siya, pang south, no? Ang site siya. Yan, young bird ng SSRP. Ang site. Yan yung ibon, mga kabi. Of color. Wala. Napisa ako sa mga ibon ni nabinigay sa akin itlog ni Sir Tegs. Ayan, shoutout kay Doc Ted sa nasa US siya ngayon eh. Dapat po Sir Tegs. Ayan. Ito pa yung isa na lahiyan ng ibon ni Sir Tegs. Nabinigay sa akin itlog. Napisa ako din. Napinayaya ko. Taiwan yung day niya. 24 overall sa April. Pastor Palipad. May hilig din sa Taiwan si Doc Ted eh. Taiwan. Binigay niya sa akin. Ito lang yung itsura. Magandang ibon din mga kabi. Oh. Mga ano na, beast na. Ready na sa derby to. Ready na sa derby yan. Malapit na derby. Isang training na lang yata na. Laging kinakamusta ni Sir Tegs to. Ang speed lagi nito 1-1. Ayun, consistent siya. Consistent lang. Parehas sila ng brown. Okay. Kaso maraming magagaling ngayon na puncher. Oo. Matataas lagi ang speed. So, itong ibon na to, maganda nilipad sa akin ito. Kaya favorite ko rin itong ibon na to kahit umuwi siya na wasak ang dibdib. Butas ang pakpak. Yan. Kaya may tahi pa oh. Ayun, may sinulid pa siya. Nadali ata daw siya ng Falcon. Sabi ni Doc Jason Cervera. Mukhang nadaklot, no? Tapos butas dito ang pakpak niya yan. Oh. May mga pakas to. Pero nakakalipad pa siya. Nakakalipad kasi malakas na ibon. Ano to? Pwesto sana to sa April. Yung pull-ups. Ayun yung ano, yung pinost mo dati, Oo, no? sir. Ang ganda ng uwi nito. Oo, sayang. Ang 15 to sa overallan. Eh kung nag-clock to sa Papasok sa top 10 yan eh. No, top 5. pasok to sa ano. Ay hindi na pumasok to sa top 10 kasi bumaba siya, hindi siya nag-clock. Pero kung nag-clock siya, papasok siya, to, ano? baka nasa top 3 to, kaya top 4. Ayun, sayang. Kasi ano consistent yung lagi uwi niya. Parehas. Kasi yung isa nito, yung partner, yung head, ang 24 sa overall nyo, naging pang 9 naging pang 7 overall pa sa isa, sa area. Tapos 10 overall sa overall. sa overallan. Yan. Kung nag-lock to, maganda din sana ang ano. Pero malakas pa rin na ibon kahit may tama, nakauwi. Ang magulang nito, ito.
Ayan. Oh. Kaya pala sa kulay. Hmm. Ayun. Papakita ko pa sa inyo yung ano, na 7 overall sa Ipra. Itong ibon na to, pasingsing ko to kay Sir Jigs Maniego. Ang lahiyan ng ibon daw nito kay Sir Artie Rodriguez. Small lang to, hen to. Ayan yung ibon. Ito yung Mga kabi. nag 7 overall sa Ipra Area 1, 10 overall sa overallan. Ayan, ang ano lang nito, ito naman may kwento din to. Kada uuwi, nagsasayang ng speed. Ang tayo mo yung nagsasayang lagi ng speed, pumasok pa sa 7 overall. Ah, tumatambay pa siya? Natambay to sa wire. Ah. Kaya ang pangalan nito, kung is tambay. Maliit lang na ibon. Maliit lang yung ibon. Hen yan? Head. Yung kapatid ko, nestmate, pareho sila ng kulay. Sinistak ko na lang yun. Pero, dito training ko pa din. Okay. Ayan. Inap ng ibon. Ay, pawak. Ang itong natambay kada uwi, nagsasayang ng speed. Ang tayo mo, nagsasayang ko ng speed, pumasok pa sa 10 overall. Saka 7 overall sa air naman. Yeah. Sayang, natambay lang. Pero kahit pa paano, pumasok pa rin. Pumasok pa rin. Okay.